So, guys, lumabas na nga po mga sangkay itong sinasabing leak ng listahan nitong mga, alam nyo na, mga sangkay. Kasama na po dyan yung mga ghost projects at kung sino-sino po ang mga taong ito, no, mga politiko, mga senador, pag-usapan po natin. Alright? Hello guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? At Merry Christmas everyone! So ayun nga po mga sangkay, pag-usapan po natin itong pambihirang revelasyon ngayon, no? Itong listahan na kung saan nag-leak na nga po ngayon, kumakalat na. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo pa road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube. Kaya naman ano pang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na i-click nyo lamang po ito, mga sangkay. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. So, ito na nga mga sangkay. Tingnan po natin. Ito po yung listahan ng mga sinasabing ayan. In a documents, ito po, DPWH leaks list. Ayan ha. Naglabas mga sangkay ng listahan. Ito makikita po ninyo yung mga requested projects nitong mga ito na hindi po natin alam kung talagang tunay na nag-i-exist. In a document obtained by Billionaire News Channel. Grabe talaga itong BNC, no? Napaka mga sangkay kapag ka nag-research sila, o di kaya may pasabog. All senators of the 19th Congress were listed as having requested projects from the Department of Public Works and Highways, DPWH, for inclusion in the 2025 National Expenditure Program. Base daw sa mga dokumento, a former senator now serving as Education Secretary had more than 100 requested projects. He also served as chair of the Senate Finance Committee during the 19th Congress. Ayan po, mga sangkay. Si Angara po yung nangunguna. 105 projects. Pumapangalawa si Chis Escudero na mayroon pong 34 projects. Pumapangatlo si Joel Villanueva na mayroon pong 30 projects. Siyempre, pang-apat, Amy Marcos. May 28 na mga proyekto yun naman sa kanya. Si Alan Peter Cayetano, 14. Same sa kanyang kapatid. Si Mark Villar, 11. Si Grace po, 11 din. Rafi Tulfo, 9. Bong Revilla, 9. Pimentel, 7. Subiri, 6. Ito si Jinggoy, 6. Bongo, 5. Ronald Bato de la Rosa, 5. Lito Lapid, 5. Tolentino, 5 rin. Loren Ligarda, 4. Pero wag kayong maligaw mga sangkaya. Hindi porket 4 lang o ilan lamang na project ang hiningi mga sangkay, iyan na po ay napakamura na halaga lamang. Guys, halimbawa na lamang po yung isa po dito sa kanila. Hindi ko na mabanggitin yung pangalan, mga sangkay. Isa sa kanila dito, mababa lang naman talaga yung lista. Hindi po tulad kay La Angara. Pero mga sangkay, bilyon po yun ang halaga ng kanyang proyekto na hinihiling. So ito po yung listahan. Ito po, Robin Padilla, 2. JV Ejercito, 2. Binay, 4. Gatchalian, 4. Ligarda, 4. Pacquiao, 2. Hontiveros, 1. So ito po yung nag-leak ngayon. Ang wala lang po dito, mga sangkay, tandaan po ninyo, si Senator Soto, si Senator Ping Lacson,
Yun, mga sangkay, wala po sila dito kasi hindi naman po sila. Yung iba naman, hindi ko alam kung si Marcoleta meron kasi ang nilabas ano pa lang to, mga senador. Yung iba mga sangkay, syempre, yung mga kongresista, 'di ba? Nandun din po 'yon, mga sangkay. Meron din pong listahan. Inuna lang po ilabas ang mga senator. Ayan, nangunguna. Hindi natin alam mga sangkay kung totoong nag-i-exist yung mga project na yan. Isipin nyo yan. Kaya nga mga sangkay, alam nyo, kapag hindi po talaga transparent sa Pilipinas, kung hindi mabablockchain, itong pera ng ating bansa, kung hindi maaaprobahan ang Kadena Act, guys, wala. Mangungula lang po tayo para tayong mga ang-anga dito. Hindi natin alam kung may tunay nga bang project o pambihira. Isipin nyo yun, gaano kadami yung mga project na yan. Kung nagawa lahat yan, edi ang ganda ng Pilipinas. 'Di ba? Pero kung ghost project, ang ilang percent dyan, aba, alam nyo na kung bakit pangit ang Pilipinas sa paligid natin. Kasi nga po, may mga kurap na mga politiko. Ayan, no? Ngayon, ito yung good news. Ang dami pong nagkomento dito, mga sangkay. Ang good news ay ito. Yung 10 taong records neto ay hawak na ng ombudsman. So, 10 taon. Ito po yung mga proyekto, mga sangkay sa 10 taon. Dito magkakaalaman kung may mga ghost projects, panahon ni Noynoy, panahon ni Duterte, panahon po ni BBM. Kasi 10 years 10 taong records po ito. Pakinggan po natin. Hawak na ng Office of the Ombudsman ang mga dokumento at computer mula sa opisina ni former Undersecretary Catalina Cabral. Laman nito ang records mula sa nakalipas na 10 taon. Lamang nito ang records sa nakalipas na 10 taon. So, hindi po exempted dito yung iba. Alam nyo, dapat lang. Kasi si BBM nga pinapaimbestigahan ang sarili niyang gobyerno. Tapos yung mga nauna, hindi. Samantalang noon pa po ito nangyayari, mga sangkay. 'Di ba? Dekada-dekada na po itong nangyayari. Kasi hindi po transparent Hindi po transparent. Naloloko po ang taong bayan. Kaya ganun kahalaga, mga sangkay, na yung ma-blockchain na. Kasi, kumbaga, ngayon may mapanagot. Pero, maliban sa pagpapanagot, mga sangkay, kailangan din po dito maayos ang sistema. Kasi once na hindi maaayos ang sistema, paulit-ulit tayo po na ito. Na, halimbawa, may mapanagot ngayon, tapos ang system hindi pa rin naayos. Wala, magkikreate lamang po tayo ng mga panibagong corrupt na mga opisyal. 'Di ba? Unlike kung ang sistema ay nakakadena na, may blockchain na, lahat ng pera ng bansa natin papasok po doon. Yung pera ng gobyerno, halimbawa National Budget 2026, papasok po doon mula sa pinakataas hanggang sa barangay level. Makikita po sa blockchain paano ginagamit ang pera, at lahat ng Pilipino may access para matingnan yan. Makikita nila kung sino yung mga korap na politiko, makikita nila kung magkano yung sahod ng kanilang mayor, ng kanilang kongresista, ng ating mga senador. Makikita natin doon kung sino yung pinakagastador, 'di ba? Makikita doon, mga sangkay, sa blockchain kung sino ang mga loko ng mga opisyal. Kapag nangyari yan, mga sangkay, tatama rin na po yung iba na mga korap na tumakbo sa kung anumang mga posisyon yan. Kasi yung iba dyan kaya lang naman po tumatakbo dahil wala may kinabang, di ba? Yung iba dyan, contractor nga po, di ba? Congressman na, contractor pa. Bakit? Kapag congressman ka, makakahakot ka ng mga malalaking project. Kung ikaw contractor, dayain nyo na lang. Ginagawa nila yan. Actually, mga sangkay, dinadaya po yung bidding. Tapos panalo sila. Kunwari, iba yung may hawak ng isang kumpanya, pero ang totoo, sila talaga yun. Contractor. Tiniyak ng DPWH na makikipagtulungan ito sa mga investigador. Sanib puwersa na rin ng PNP, ICI at Ombudsman para sa masusi at malalimang forensic examination ng tinaguriang Cabral Files. Ayun, ito maganda to. Itong Cabral Files, talagang may panahon din talaga, may oras din talaga. Hindi habang buhay papagtatakpan nila itong ganitong klaseng kalawak na kalokohan sa gobyerno. So, dito magkakaalaman, panahon ni PRRD, panahon ni Noynoy, sino nga ba talaga ang mga loko dyan, ang mga nangulimbat, panahon ni BBM. So, tatlong presidente, Noynoy, Duterte, BBM. Naku,
magkakaalaman na dito mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion? Lalong-lalo na po dito mga sangkay sa listahan na ito. May mga nagsasabi na wala naman pong problema itong ganitong klaseng mag-request ka ng mga project sa NEP. Pero, ang problema kasi dyan, napakaraming ghost projects. And, di natin alam kung sa 100% na binigay sa kanilang mga proyekto, ilan lang kaya ang napagawa sa loob ng 2025? Isa lang ba? Dalawa lang ba? Kasi kung mga ganun, ay, tiba-tiba, paldong-paldo. Pambihira. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.